Ayan, good morning mga kahimas. Gandang umaga po sa inyo lahat at shoutout po sa lahat ng viewers ko. Siyensya na kayo at delay yung minsan yung upload ko gawa ng may hina signal dito sa shop. So ito na yung nakaraan na gawa natin na Toyota Vios na binapping natin with yung tutorial sa bumper. So kailangan na lang po hugasan gawa na merong mga powder. Wala pa kasi yung tropa. Sila kasi naka-assign magpa-car wash sa labas. At dito naman tayo sa Toyota Fortuner. Yan, nakapagtanggal na tayo ng plate number bago tayo mag-bapping. Then syempre yung mga chrome kasama rin yan sa procedure natin ng body painted lang, exterior bapping, hindi po detailing, exterior bapping lamang po. Yan, pati yung mga emblem kasama rin po yan sa procedure ng pagbabapping. So meron siyang tama mga kahimas na hindi na kaya ng bapping. Kumbaga tanggal na yung pintura, then labas na yung plastic. At ugaliin nyo rin na isama lagi yung headlight at taillight sa pagbabapping. Yan mga kahimas, kapain nyo muna. Yan, para malaman nyo kung magaspang, kung kailangan nyo maggamit ng liha or clay bar. So mag-apply muna ako ng kerosene after kong hugasan, then kerosene, then hugas ulit. At pati yung mga handle, dudumi rin. Madaming mga ang mga tama ng kuko. Yan. At bago kayo mag-bapping or mag-tape, kailangan inuhugasan na yung sasakyan para hindi sayang yung tape. At lahat ng plastic kailangan tapean nyo. At mga rubber para hindi kayo makasira ng mga plastic or rubber. Yan mga kahimas. So malabo or meron siya mga swirl mark. So yun naman, yung mga napasan yung bilog mga kahimas, ano yan, pinadentless, meron kasing lubog yan na hindi kailangan papinturahan. So dentless lang mga kahimas. Then yung mga handle, bapping din, mga tama ng kuko, tanggal po yan. Pero yung mga tama ng susi na malalim ay hindi na po kaya. At kasama rin yung body painted. Yan, kasama rin po yan. Then ugaliin yung tape yung mga rubber at plastic, syempre nakapalibot sa mga babapping na hindi kailangan tamaan ng bapping pad dahil pwede masunog or mawala sa original na itsura na kaya sa customer, di ba? Yan, pati yung taas mga kahimas, yung rubber sa taas, ugaliin nyo rin lagyan ng tape. Yan, ugaliin nyo mag-tape. Huwag kayo manghinayang sa tape kaysa matsyempohan nyo nga yung laging sinasabi sa inyo na masela na customer. Hindi po nawawala yan kahit sa shop, kahit sa kainan. Hindi po nawawala yung mga customer na maselan. At yung piano block, kung tawagin, kasama rin sa pagbabapping. At ugaliin yung tapean. Kung sakali magbapping kayo ng piano block, tapean nyo yung mga rubber. Baka tamaan ng bapping pad. Ayan. So maraming mga kahimas, swirl mark kung tatawag sa mga alikabok yan. Then sama rin syempre yung mga chrome sa paglilinis. Yan, yung mga bakas ng tubig na natuyo. Meron po ako yung tutorial kung paano magtanggal ng mga dirt spot or watermark sa mga chrome. Meron po ako sa akin channel. Pakabisit nyo na lamang po. So ito mga kahimas ay medyo malalim. So yung procedure ng pagiliha dyan sa mga panel or depende sa gasgas, mamaya mga kahimas lilihain natin yan. Then yung chrome at yung plate number sa harap, tanggalin nyo rin kung kayang tanggalin para mas maganda tignan, di ba? Kasama rin sa pagbabapping, bapping nyo rin. Then yung chrome, yung mga ilalim ng chrome, linisin nyo rin. Ayan, kung sakaling
gusto niyo mag-vapping or maglinis ng chrome, yung tutorial ng pagbabapping, meron po ako dyan ng mga tutorial, mga diskarte, at paglilinis ng mga chrome, pagbabapping ng headlight, meron po ako dyan. So malabo mga kahimas, sobrang labo. Then ugaliin nyo muna na hugasan yung sasakyan bago kayo magsagawa ng pagbabapping or magtanggal ng aspalto. Okay, hugasan nyo muna yung sasakyan, then tanggal ng aspalto, then hugas ulit. Then kung merong magaspang o overspray, ay pwede kayong magliha or gumamit ng clay bar. Pero ito po yung mga pambentang sasakyan, mga galing repo or galing bangko, tinatawag mga batak. Yan, batak ng bangko o repo. Siyempre kasama rin yung bubong sa pagbabapping. At kahit sa bubong mga kahimas ay ugaliin nyo rin na maglagay ng tape. Kahit sa bubong, baka makasira kayo. Mahirap na, baka mga tiyempo kayo. So ayan, wala pa kasing tropa, sila kasing kapakaros nyan. Meron pa akong ulitin dyan. Ayan. May ulitin pa ako na panel. May na-request kasi yung buyer, may na-request. So yung panel na yan, meron siya mga malalalim na tama ng ng susi. So ang balak nung buyer ay ipa-repaint. So yun nga, maselang na yung buyer, 'di ba? Tamo, kahit na tama na lang ng susi, pinapa-repair pa. Pero wala tayong magagawa. Buyer 'yon. Then ayan, tambak ang gawa natin, mga unit. Yeah. At meron pa tayong, ayan, Everest, Estrada, at Rush. Yan sa loob mga kahimas. Yung mga galing bangko. So solo plate ang gawa natin. Meron pa tayong gawa na 6 na unit. Teka mga kahimas, kain muna tayo. So ayan mga kahimas, apply muna tayo ng kerosene. Bali hugasan na yan bago tayo kumain. Yan, para matuyo yung tubig, kailangan muna nating para matuyo yung kaha, para hindi sayang ang kerosene. Yan pala mga kahimas, pag pala kayo mag-a-apply na basa yung kaha, kasi sayang yung kerosene kung kayo mag-aalis ng aspalto. Pwede rin naman mga kahimas yung clay bar sa pagtatanggal ng aspalto, pero nakasanayan ko ay ito lang, kerosene at sa pagliliha. May nagamit kasi akong ang tawag dito, clay bar, na hindi naman epektibo. So sayang lang yung trabaho, sayang lang yung oras, sayang lang. Tsaka ito mga kahimas, mga pambenta sa sasakyan, mga galing bangko, repo or batak na mga tinatawag. Kaya ginagawa ko, ayan, hugas muna para matanggal yung mga dumi, then apply ng kerosene. After ng kerosene, hugas, sabunin ko. Then after ko sabunin, ay kinakapa ko yung mga area. Kinakapa ko ulit bago ako magsagawa ng pagliliha. Kasi sayang kasi yung rubbing. Kung magaspang yung sasakyan na mayroong mga overspray, hindi siya kaya ng rubbing compound at bapping. Kinakailangan mo muna mag-apply ng clay bar at liha, 3,000. Depende mga kahimas sa kapal ng overspray or dumi. Minsan kasi talaga meron dumi na magaspang. Yan, pati yung mga plastic mga kahimas, kasama rin yan sa pag-aalis ng mga aspalto. Huwag niyong kalimutan. Then kapain nyo rin mga kahimas yung area kung meron pang aspalto, at pwede nyo balikan. At kung sakaling hindi matanggal ng kerosene or gas, yan pati ilalim, or gas, pwede kayong mag-apply ng liha na 3,000. Kung makapal yung overspray, pwede yung mga kahimas 2,000. Yun nga lang, pag kayo gamit ng 2,000, kailangan meron kayo pang cutting or
pangtanggal na chemical rubbing compound sa pinaglihahan ng 1,000 or 2,000. Basahin nyo lagi yung instruction ng rubbing compound. At magtanong kayo sa mga marunong mga kahimas, or comment down below sa aking channel para masagot ko inyong katanungan. Sa mga gusto matuto mag-bapping, ayan, meron po ako dyan sa aking channel, pa-visit nyo na lamang po. Marami po dyan mga kahimas, mga tutorial paano mag-bapping. Yung sa mga swirl mark, all hologram, then sa exterior detailing, meron po dyan mga procedure mga kahimas, pag-engine wash. So, ayan na, nakatapos tayo. Then sa likod naman tayo mga kahimas. So meron din yan mga kahimas kahit sa likod. Gawa ng syempre yung sa hangin, pag nasa kali, yung mga maninipis na dumi or maninipis na mga asfalto, makapit din. Kailangan pa rin applyan. Kahit yung taillight or headlight or chrome, pwede nyo rin po-apply ng kerosene yan. Hindi yung makaka-apekto yan, basta wag lang nakabilad sa araw yung sasakyan. At kailangan ay malinis din. At malinis din syempre yung basahan. Kailangan iwasan niyo na mayroong buhangin para hindi mag-cause ng mga malalim na gasgas. Ayan, nabubulol naman tayo mga kahimas. Ayan. Post lamang tayo. Shoutout nga pala kay Paul De Jesus. Ayan. Shoutout po sa iyo, sir. J.M. Madrigal. C.M. De Castro. Alvin Mijares at Reynold, kay Reynold Binganan ng taga Cotabato. Shoutout po sa inyo, sir. Ayan. Keep safe po and God bless. Ingat po kayo dyan. At sa lahat po ng viewers ko. At syempre subscriber at sa mga bagong subscriber. At sa mga silent viewers. Thank you po. At kay Jaime Orbeso, shoutout po sa inyo, sir. Jaime Orbeso. At sa lahat ng kapatid ko, shoutout at tropa. Ayan, shoutout po. Ayan. Kerosene lamang tayo mga kahimas. Tuloy lamang po. Kahit yung plastic, pwede po yan. Apply nyo lang ng kerosene para matanggal yung asfalto. Then, yung procedure ng mga pagtatanggal ng mga acid rain sa mga salamin ay meron po ako sa akin channel. Salamin ng mga sasakyan. Paano yung mga procedure. Sakaling makabili kayo na hindi nyo alam yung mga instruction direction paano i-apply, meron po ako dyan mga kahimas. Then comment down below kung may nabili kayong chemical na hindi nyo alam kung paano gamitin para masagot agad. O kaya send nyo na sa aking Facebook account. Eto po, ayan. Ayan, PM nyo na naman po ako sa aking messenger para masagot ko inyong katanungan. Then send the picture para mabigyan ko kayo ng tutorial or tips kung paano gamitin yung chemical. Kahit mga rubbing compound mga kahimas. Or wax. Yung mga wax ay meron po ako yung tutorial sa aking channel. Ang manual and bapping machine. Yan, pakabis nyo lamang po. Yan, thank you. Pila naman tayo mga kahimas. Then after niya mga kahimas, after mag-bapping, ay kailangan mahugasan niya para matanggal yung mga rubbing compound powder. Kaya kung napapansin nyo, yung gulong ay marumi pa. So ayan na mga kahimas, at atin nang nahugasan, natanggal natin ang asfalto, nahugasan na natin. Then kailangan ko muna maglinis ng mga chrome. Yung paglinis ng mga chrome mga kahimas ay meron po ako sa aking channel, publish din lamang po. Ng chrome emblem para karagdagang idea para sa inyo, lalo sa mga baguhan na gustong matuto. Mga tutorial. Pag-apply ng kerosene, yan. Pagkatanggal ng mga adhesive and interior detailing, meron po ako dyan. Engine wash, meron din po. Then inuna ko na muna yung mga chrome, linisan yung mga dirt spot. Yan, yung tutorial niya meron ako ng mga kahimas sa aking channel
na ang gamit ko. Ayan, pwede rin niya mga kaimas yung pinakamainam talaga, yung horse brush. Yan, yung nabili ko. Yung buhok ng horse. Ay, buhok ng horse. Tama, tama nga pala. Yan. Para di matalas. Matalas kasi mga kahimas yung toothbrush. Matalas po yun, huwag niyo po i-apply yun. Nakakasugat ng ng top coat or clear coat. Kahit sa mga rubber ay nakakasugat po siya. Or nakakagasgas yung mga toothbrush. Mga matalas. Kaya pa yung kaibigan lang maging maingat. Or bumili na lang kayo sa Lazada or Shopee ng ganitong horse brush. Yan. Yan. So, tuloy lang tayo mga kahimas ng paglilinis ng mga chrome. Para magkaroon kayo ng idea. Yan, pag wala kayong kapag wala kayong mga yan, Dremel or mini bopping, pwede yan mga kahimas, rubbing compound lang. Yung pag-apply ng manual rubbing compound sa mga chrome, meron po ako sa aking channel, publish nyo lamang ang sa Ford yata, sa Ford Ranger at sa Ford Fiesta mga kahimas, meron din ako. Sa Tucson meron din ako. Paano paglilinis ng mga chrome gamit ay rubbing compound liquid. At kung anong rubbing compound liquid, yung mga kahimas, pwede na rin yung mga step 2 or 2.0 rubbing compound. Kahit anong brand po, pwede po yun. And microfiber lang, ipunas nyo na lamang mga kahimas, pwede po yun, effective po yun. And yung metal polish mga kahimas, pang chrome, pwede rin po yun, na-testing ko na po. Yan. Kahit sa mga mugs, pwede po yun. Yung 2.0. Yun nga lang, ay siyempre, ihanda nyo sarili nyo. Ihanda nyo yung braso or kamay. Dahil talaga naman po nakakangawit magpunas. Kaya po na-invento yung machine para mabilis matapos. At kung napapansin nyo mga kahimas, ay matagal talaga yung trabaho ko kasi nga ako lang mag-isa ang katrabaho. Wala na yung helper ko. Nagbakasyon yung isa kong helper. Then inaabot ako minsan na pag mga exterior detailing, yan, pag ako lang mag-isa, inaabot ako 2 araw. Yan, ang tanggal ng aspalto. Then linis ng mga pangilalim, mga fender liner. Siyempre gulong. Then apply ng kerosene. Then liha, bopping, linis ng chrome, engine wash, ang windows watermark removal. Then syempre yung loob, yung mga dashboard, linis din. Kaya ganun ako, kaya matagal mga kahimas, matagal ako matapos. So ayan na mga kahimas. At nahugasan ulit natin. At kailangan naman natin na tuyuin. Dahil wala naman siyang overspray mga kahimas. Okay naman. Wala siyang overspray. Yan. Marami nga lang siya mga swirl mark, mga tinatawag. Kumbaga, maalikabok, pinupunasan, and then maling paghugas. So, nangyari po talaga yan. Ang masaklap dyan, ang madalas makita sa mga dark color, yan, red, black, dyan po yung madalas makita, or mga violet na sasakyan, red, yan. Kadalasan sa mga dark color, kaya kitang-kita nyo yung mga swirl mark or mga pinagpunasan. Kaya payo ko sa mga car owner, ng mga maselan, para maiwasan ang pagkakaroon ng mga swirl mark, ay huwag nyo na pupunasan kapag sobrang alikabok ng mga sasakyan. Dahil nagkukos po siya ng swirl mark. Ayan, nakahanda na ating mga gamit, syempre. Ito gamitin natin. Number 2 na. Then, yung 3. Okay. 1, 2, 3. So, wala po tayong niliha. Talagang malibag lang or marami lang swirl mark. At meron tayong mga Dremel para sa mga handle. Mga maliliit na bala. Ayan. Then, tape. Para sa mga rubber at plastic. Yan. Kailangan tapean. Hintayin natin matuyo kasi hindi kakapit yung tape. Sayang lang ang tape.
Then tuyuin muna natin mga kahimas ha. So ayan na mga kahimas at nakapag-tape na tayo. At tayo magbabapping na. Yan. Tinuro ko kanina. Galingan nyo mag-tape. Dahil talagang napakahirap kapag kayo ay nakatsyempo ng customer na maselan. Yan, sa mga baguhang car wash owner ay maging maingat po kayo mga sir. And good luck po sa inyong negosyo. At sa mga baguhang car wash boy, yan, kung gusto niyo matutong mag-bopping ay maging maingat. At mapagtanong din syempre. Yan. So, ayan mga kahimas sa lagay ng plate number ay napag-bopping na tayo. Pero sa babang bahagi ay hindi pa. Doon pa lang, nag-sample pa lang ako ron. Yan, dyan sa part na yan. Then, dito wala pa mga kahimas. Sa baba. Yan. Then, dito okay na tayo. Isang ply na lang ng wax. So, okay na. Diyan pa lang tayo. Gamit natin yan. Small bopping. Makapal kasi yung libag. Kaya yung mga pinaglumakakompom ang ginamit ko. Yung mga tinabas ko. Then, mamaya na lang yung bagong pad natin. Then, mga kahimas, talagang malabo. Dala ng mga alikabok. Kaya malabo agad ang sasakyan. Mga kahimas, nakapag-bopping na tayo. Sample parts. Ito yung hindi pa. Yung bumper, hindi pa mga kahimas. Kaya kita nyo yung mga swirl. Parang gagamba. At ito yung tapos na mga kahimas. Di ba? Kitang-kita na. Mga sample parts. Yan. So, okay na. Yon mga kahimas. At good morning, syempre, sa inyong lahat. Good morning po. Ayan. Kahapon kasi ang halos alas 3 ko na inumpisahan yan. O alas 2. Then nagliha ako sa part na bumper kasi meron siyang gas-gas. Yan, nagliha ako ng pataas. Kasi yung kanyang gas-gas ay paganon, pahalang left and right. Then nagliha ako ng paitaas at ito namang taas na bahagi ay pataas ang gas-gas. Kaya nagliha ako ng pahalang left and right. Yan, karagdagang idea sa inyo mga kahimas. Yan, lagi nyo tandaan mga kahimas. Pag merong gas-gas ay kailangan pasalubong sa lungat ng pagliliha. Ayan. Laging pasalungat pag merong gas-gas. Para hindi lumaki yung gas-gas mga kahimas. Yun lang turo sa akin ng mga professional mga detailer syempre. Kaya tinuturo ko rin sa inyo. Gamit ako ng liha na 3,000 ng liha. Yan. Pwede rin yung mga kahimas kahit mga 2,000 pwede rin yan. Pero katulad ng sabi ko, ay ingatan nyo rin ng pagliliha ang mga chrome. Yan, ingatan nyo rin po. At yung mga plastic, mag-tape po kayo. Yan. At gumamit kayo ng mga chemical na, for example, 1,000. Kailangan meron kayong, kung nagliha kayo ng 1,000, kailangan meron kayong mga chemical na kayang i-cutting or tanggalin yung pinaglihahan ng 1,000. And basahin nyo yung direction or instruction. Yan. Yan. Siyempre, pati yung mga loob ng handle. At kung sakali pala mga kahimas na nagpatanggal ka ng asfalto, yun lang mga kahimas, no, share ko lang sa inyo, no, pwede kayo magpa-wax para matanggal pa yung residue ng residue ng kerosene. Tsaka yung mga swirl, ng mga minor swirl. Ito yung binaping natin kagabi na sample parts. Isang bopping pa lang mga kahimas yun. Then yung sa kabila, ganoon din. Sample natin. Kabilaan. Pero dito sa side na to ay hindi pa tapos. Yan. Kaya kung nakapasin nyo, maraming swirl. Sa kabila, walang swirl. Yan. So, okay na mga kahimas. At tayo magbabapping na ulit. At tayo tambak ang unit natin.
Then sa ibang bahagi wala pa. Yung plate number pa lang. Then yung taas wala pa rin yan. Ni-edit ko na lang mga kaimas. Ano kasi, ang in-upload ko kasi nadal tayo ng copyright. Lagi lang tayo copyright. Gawa ng sapit ba? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Buhay ng Pinoy, kailangan may tiyaga. Yan mga kaimas, kitang-kita nyo naman ang itsura ng hood. Parang tinirahan ng gagamba. Ito na yung tapos na natin ng 2.0 or step 2 rubber compound. So kulang pa ng isa. Then hugas, then wax ulit ng hydrophobic. Yan. So okay na rin yung piano block. Yan mga kahimas, ginabi na tayo. Ginabi na tayo, yan. So bali itong hood, dalawang fender tapos itong bumper. Ano lang yan mga kahimas, isang apply na lang na bapping wax. Yun na lang. Then after nun, yung mga handle naman babapping ko. Then itong mga chrome, applyan ko ng rubbing para kumislap. Pero napag-bapping na ako ng kabuuan, pati yung bubong okay na. Kaya nag-overtime tayo. Kasi nga mga kahimas ay tambak yung unit natin, mga gawain natin. Tumambak. Kailangan matapos. And after neto, yung naman tayo sa Estrada. Mitsubishi Estrada na kulay silver. Doon naman tayo. Pero bukas siguro before lunch tapos na to sa akin. Mahirap kapag mag-isa. Pero okay lang. Thank you kay Lord. Ang mahalaga ay may trabaho tayo. Yun. Kahit mag-isa, alam mo yung diskarte. Kumbaga sa utak mo baga naka-save kung ano yung mga discarding mga gagawin.
So mag-isa lang ako, kaya matagal mga kahimas. Kaya matagal ako mag-bopping ng 3-step exterior detailing. So body painted lang yung mga masa, body painted lang. Body painted bopping. Okay. Ang procedure ko ng mga 3-step exterior detailing. Ang procedure ko doon, ang windows watermark removal and engine wash. Syempre yung loob kailangan linisin ko rin ng mga yan, vacuum, blower yung mga bangko, then armor all yung loob. Pero itong ginagawa ko ngayon, ano lang to, pati yung kahapon, yung ginawa ko kahapon na bios, ano lang yan, body painted bopping, kumbaga exterior lang, exterior. Hindi po ito yung mga degreaming, kumbaga ano lang to, body painted bopping lang. Ang degreaming kasi ay kasama talaga yung mga sidings, yung mga door side, yung mga body color na meron top coat. So yan, yan mga kahimas, yan. Then yung kabila, yan madilim na kasi. And eto na lang, yan. Paikot yan mga kahimas, paikot yan. Mga gilid ng pinto ay binabapping. So yun yung tawag sa mga degreaming. So iba rin yung singilan doon. Siyempre, para magkaroon kayo ng idea. Sabihin nyo ano to, paint correction. Hindi po to paint correction. Ano lamang po to, body painted exterior bopping. Kumbaga labas lang. Siyempre sa labas, kasama yung chrome, yung headlight, saka yung taillight. Yan, linis yun. Then bopping. Then siyempre yung body painted, binabopping. So, time check. 7 PM siyempre. Pawisan na ako. Hirap pag walang helper, pero thank you. Ayan. Salamat pa rin sa Panginoon. Sa bukas na mga kahimas, kailangan ko na magligpit ng mga gamit. Mga bopping ko. Ayan. Mga bopping. Iligpit ko muna para makapagpahinga na rin. At makapagkape bago kumain. Bago papahinga. So kita kasi tayo bukas ng pagkatapos nitong ang Toyota Fortuner mga kahimas. Natin natapos. Medyo masakit ang katawan ko. Kumbaga sa kumbaga sa baka ako yung pinalambot. Pinalambot niya mga bopping. Yung katawan ko ang pinalambot ng bopping. Kumbaga sa mga nilagang baka. Yung katawan ko malambot na mahirap pilitin, baka mabitaw. Siyempre baka mabitawan yung bopping, baka tumama sa sasakyan. So imbis na sila magbayad, tayo pang magbabayad, di ba? Kumbaga ingat pa rin, diba? Ingat pa rin natin. So ayan, ligpit pa na ako ng gamit mga kahimas. Good morning mga kahimas. Update sa Fortuner. So okay na mga kahimas, nakapag na ako. Nakapag-bopping na ako ng yun. Yung foam pad. Yan itong bumper, ginamitan ko yung mga parts, yan. Ginamitan ko to ng mga yung hindi kaya ng foam pad, ginamitan ko ng Dremel. Yan. Ginamitan ko siya ng Dremel, yan. Ganun pa rin yung gamit ko ng chemical. Step 1, 2, and 3. Ganun pa rin. Nagkaiba lang sa machine. Mini bopping or Dremel. Then sa mga handle, nagliha muna ako. May nagka-sounds. So ayun mga kahimas, malabo. Kaya nagliha muna ako. Medyo malalim kasi yung mga tamanang ko. Nagliha ako ng syempre 2,000. Ano naman mga kahimas, mga minors lang. Pero gamit ko dyan Rabi Compound ay yung yung 2.0 or step 2 Rabi Compound. Kaya niya na ikating yung mga kahimas. Kaya na ikating. Ayan. Then syempre yung mga emblem kasama rin niya sa pagbabopping ng Dremel or mini bopping. Ayan. Kung sakali magliliha po kayo ng handle, ay ingatan niyo po yung mga kantuhan dahil pwede rin po maupod yung pintura or top coat. Kaya ingat lamang po mga kahimas. Ayan. So yung hood medyo maliwanag na, isa pa. Ayan. Konti na lang. Tayo matapos na.
Mga kahimas, yung chrome nalinis natin at yung area na ating nililihakay na sa fender ay okay na. Sa pantay na yung kulay. Then yung chrome okay na mga kahimas, nalister natin. Yung headlight at taillight tayo ay nakapag-bapping na syempre. Ayan. Then yan mga kahimas ay protection yan sa sa wiper para hindi tumilamsik yung liquid or rubber compound. Kasi mahirap alisin sa rubber ng wiper. Kaya mag-cover kayo kung sakaling magbabapping kayo ng ng hood. Then kailangan natin tanggalin yung mga tape bago pa hugasan or i-car wash para matanggal yung mga rubbing compound powder. At yung mga handle mga kahimas looks good na ulit. So good na mga kahimas. Matutuwa na yung customer or yung buyer. Diba? At payong kaibigan lang mga kahimas, kung sakaling makagamit kayo ng Dremel, yan, ay maging maingat sa paggamit ng Dremel. Yan, dahil nakakasira din po yan, o nasira din po yung foam yan. Pag inyong tinutulak, huwag nyo po tutulak. Katulad na lang po nito. Yan. Pwede po makasira ng pintura. Kaya maging maingat po, huwag nyo po tutulak. Yan. Sample video para magkaroon kayo ng idea na hindi nyo kailangan itulak yung Dremel or foam pad. Dahil pwede po rin kayong makasira kahit maliit na bagay. Yeah, wag nyo gagawin mga kahimas, itulak yung Dremel or foam pad. Kaya maging maingat and focus syempre sa ginagawa. Don't worry mga kahimas, mga kahimas, hindi po tayo nakasira. Wag kang mag-alala, maingat po tayo. Nasira po kasi yun nung nilalabang ko. Naputol, pero okay lang at nagkaroon kayo ng idea na maingat sa paggamit ng Dremel. Then maglilinis naman tayo ng mga gilid ng pinto para matanggal yung mga rubber compound powder at liquid, at mag-aalis syempre ng mga tape bago ipa-car wash. Yan. Yan, love ng mga handle. Okay na mga kahimas. Masisiyahan na. Masisiyahan na may kanya. Okay na. Mga tama ng kuko, syempre. Yan. Samar niya mga kahimas paglilinis. At katulad ng sabi ko, ito po ay exterior buffing lamang. Hindi po ito degreaming. Ang degreaming po ay binabapping po yung mga gilid ng pinto. Yung mga body painted or top coat area sa mga gilid ng pinto. Kasama rin syempre yung mga sa loob ng mga gas tank. Yan, binabapping din po yan. Pero ito po exterior buffing lamang na kailangan nyo pa rin po linisin or punasan ng basa na basa. Yung mga rubber compound sa gilid ng mga pinto at sa lahat po ng gilid or kanto na pwede mag-stay yung mga rubber compound liquid, tanggalin nyo po bago ipa-car wash. Or pwede rin habang kinaka-car wash nyo, tanggalin nyo na rin po. Yan. Yan, sa lahat ng mga gilid mga kahimas, kahit sa headlight, tanggalin nyo yung mga naipit na mga rubber compound dyan. Yan mga kahimas, maputi na yon. Rubber compound powder yon. Yan, pa yung kaibigan lang, para magkaroon kayo ng idea. Kaibigan ko naman kayo At kung bago ka sa channel ko, like, subscribe, and hit the notification bell button para updated kayo sa new uploads, basic car wash tip, tutorial, and auto detailing technique. Yan. Kung may katanungan kayo, comment down below po para masagot ko inyong katanungan. At syempre, hindi tayo professional pero may kakayahan tayo mag-share sa ating kapwa ng mga hindi marunong, di ba? Kaya nga merong YouTube para magbigay ng tutorial para sa mga baguhan. And after natin hugasan, mag-apply tayo ng hydrophobic wax. Yan. Para sa mga baguhan, ay meron po ako niyang tutorial kung paano ako mag-apply.
sa mga car wash boy kung paano mag-apply ng hydrophobic wax or soap 99 or Bapping wax. Meron din po ako dyan sa aking channel kung paano tayo mag-apply ng Bapping wax. Yan, tagal mo natin yung tape mga kahimas. At ito yung before. Ayan mga kahimas, yung before bago natin i-bapping or tanggalan ng asfalto. Ayan, makikita nyo yung itsura. At thank you for watching mga kahimas. Kita-kits tayo for the next upload ng aking mga tutorial. Ayan, kita nyo naman kung gaano siya kadungis or kadami ang swear mark bago natin i-bapping. Yan, lahat ng mga area dapat i-bapping sa exterior. Yung before bapping, yung tutorial po itong Toyota Fortuner, meron po ako sa akin channel. Pabisit nyo lamang po kung paano mag-bapping or mag-apply ng chemical rubbing compound with bapping machine. Then mag-tape syempre kung ano yung mga parts na lagyan ng tape at ingatan. At sa mga chrome, ayan mga kahimas, diba dungis dungis ng chrome, makikita nyo. Then yung ating niliha, yung mga gasgas, ayan yung chrome madungis, nilagay ng plate number usual, dungis din syempre. At pati yung mga chrome ay ayan, kitang-kita nyo naman diba mga kahimas, mga dirt spot or acid rain. Then yung hood mga kahimas, ayan, dungis din. Ayan. So ito mga kahimas, ay papakita ko yung after, pero wala pa yung hugas mga kahimas at wala pa ring wax or hydrophobic wax. So ito na yung before, after bapping.